Mas madali nga ba ang reverse? Asan yung ahon? In this video, niruta namin ang isa sa pinaka-epic at sikat na cycling loop, ang Infanta Loop or kilala rin bilang Batman Loop dahil sa korte nito sa mapa. Originally, we planned for Besang Pass but since the dates na napili namin ay during Ondas long weekend, we decided to change it dahil baka mahirapan kaming sumakay lalo na't may bikes pa kaming ikakarga sa bus. Starting from McDonald's Philinvest East, the total distance is around 220-ish kilometers with elevation gain of 3,800 meters. Lamang lang ng 60 meters yung reverse, and for additional context, para kang umahon pa Baguio via Cannon Road 3 times starting from Rosario, La Union. The deciding factor which route to take was based on when namin gusto mahirapan sa mga ahon. The clockwise direction will have the harder major climbs at the beginning of the route, unlike the reverse one where lahat ng mahirap na climbs ay yung pauwi. I believe mas pinipili yung traditional route dahil sino ba naman gustong mahirapan na matindi habang pauwi, di ba? In spite of that, we still chose the reverse direction since 2 days naman namin siyang titirahin. Tapos medyo iwas na rin sa mga kamote sa daan lalo na't holiday pa man din. Isa pang reason is yung pabalik, mas scenic yung views compared sa traditional. Sa McDonald's Philinvest East yung meetup namin and ride out was 5:45 AM. Total of 5 riders and most of us first time mag-light bike touring and isa lang yung may experience. Medyo challenging yung pag-impake pero fulfilling naman once ma-setup mo na siya. The plan is to spend the night sa Infanta so we book a resort ahead. Marami naman ibang choices and I'll include sa description yung tinuluyan namin. Saktong-sakto lang yung sunrise habang umaahon kami sa sumulong highway paakyat ng Antipolo. Presko at masarap pa sa balat yung hangin. This is the first major climb. Mas okay talaga babae ng Teresa kaysa akyatin. Lalo na maaga pa at napakasinik pa na view. Dito naman sa Manila East Road, pagbaba ng Morong ay patag na.
Mostly malilim naman hanggang pisong kape bago umahon ng Pililya. Second major climb na to hanggang Pugarin. Banayad lang naman at may recovery, pero dahil mainit na at marami na sasakyan, medyo nakakapagod na siya. Kaya dapat saktong light speeding lang ang pacing para di malaspag agad. Pagdating dito sa taas ay kumain muna to recover bago bumaba papuntang Mabitak. Pumasok siya doon kasi sir. We took advantage of the downhill to recover and mag-enjoy na rin. Kailangan kasi mag-reserve ng energy para sa flat sections ng Mabitak. Bergembira, hilangkan penat selepas bekerja. Berjalan di trotoar tengahnya kota, bertemu kawan adalah sebuah berita. Jabat erat kawan, apa kabarmu? Kita bersama dalam suka duka. Dito sa Mabitak medyo kumarga na kami dahil sa headwind. Buti na lang panalo yung mga views sa mga palayan dahil kahit papaano nakabawas din ang pagod. Mainit na pagdating namin sa Fami. Ito na yung third major climb bago bumaba sa flats ng Real Quezon. Di naman masyadong matarik yung mga ahon and may recovery areas. Kaya lang dahil sa sobrang init, may mga sections na huminto kami to rest and maghilamos sa mga bukal na tubig. Tirik na tirik yung araw, tapos yung scenery dry tingnan.
Kailangan lang talagang tiyagain at may reward naman na lusong after. Flats na lang yung kasunod hanggang Infanta, pero don't underestimate it. Mahaba siya at nakakaumay din. Pero once makita mo na yung arko ng Infanta at yung Marilake Infanta marker, ay isip mo na malapit na kayo matapos. Siyempre, dapat may picture. Tapos yun, pwede na magdagat at shumat after. The next day we left around 6:15 a.m. Ang ganda ng sunrise. Medyo umulan yata nung gabi kaya malamig yung hangin and sobrang tingkad ng pagka-green ng mga halaman habang paakyat kami ng Marilake. At this moment, we're preparing our minds for the 23-kilometer climb
This is the first major long climb pabalik until Jarios Peak. Hinintuan namin itong isang spot where you can have a stunning view of Agos River. Bakunat itong ahon pero may recovery areas pa rin. Buti na lang sobrang ganda ng scenery at nakakabawas talaga ng pagod. Sakto rin inulan kami kaya di masyadong laspag. May ibang views pa kami nakita at hinintuan tulad nito. At itong sikat na Pinlac Bridge. After Pinlac Bridge, yung pinaka-steep na ahon. Maiksi lang naman siya and after that, banayad at rolling na lang until you reach Jarios Peak. May mga areas pa nga na may lusong so makaka-recover kahit papano. Nag-lunch kami sa Marquez instead of Jarios dahil sobrang daming tao. Sakto recover na rin at patuyo na rin ng mga basang damit. Malamig at foggy yung area. Ito, lusong na ulit until Infanta Marker. Tapos Santa Maria hanggang bago umahon ulit akit ng Daraitan Road Marker.
From here, lusong ulit until Sampaloc sa Tanay, then mahabang ahon ulit until Sierra Madre Hotel. This is the second long major climb. Importante dito yung tamang pacing, tamang spinning hanggang maitawid mo yung ahon. Nakakatawa lang kasi pag nakamotor, layong-layo na ako sa lugar na to. Pero during this time, ito yung sign na malapit na kami makauwi. First time din namin ni Lay makapagpa-picture sa Sierra Madre Hotel. Nauna pa tong Infanta Loop bago namin magawa yung Sierra Loop. After Sierra Madre Hotel, recover ulit sa mga lusong hanggang Manukan area. Aahon ulit kasi sa Devil's Corner and medyo makunat, though hindi na kasing haba ng mga naunang climb. Still, disiplina pa rin sa ahon, ika nga ni Coach E, para di ka maubos. After Big C, recover ulit sa mga lusong sa bandang Masungi Geo Reserve at Palo Alto. Palapit na ng palapit ang final boss, which is yung Boso-Boso climb. Ito yung marker na talagang masasabi mong malapit na matapos kahit alam kong mga 40 kilometers away pa ako sa bahay. So, going back to the question, mas madali nga ba ang reverse? Considering na hindi siya one shot, inulan kami, malilim at scenic yung views pa uwi, my answer is yes. Pero, ibang usapan na if baliktad yung situation, like mainit na sa mahabang ahon sa Real or one shot namin kinuha. Although di ko pa na-try yung traditional, sa tingin ko malalaspag ako sa ruta na yon pa uwi dahil hindi na ganun ka-exciting yung views. Mas marami sasakyan and hassle abutan ng dilim bago magdalesa. Alam mo yun, parang pipilitin mo na lang makauwi. Pero the best pa rin to experience both routes to have a better assessment. Ang tanong na lang bakit ko pa gagawin? Lalo na kung na-reverse mo na, di ba?